Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't ang nasa templo na si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Pamilyar tayo sa kwento ng mga tao na nagsisikap maging mabuti sa kanilang buhay, ngunit nauuwi sa kamay ng mga mapang-api, nauuwi sa kamay ng mga masasama. Narinig natin o karanasan natin, halimbawa, ang isang tao na nagsisikap ganapin ang kanyang trabaho, isang empleyado na nagsisikap ibigay ang kanyang makakaya para sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan, but eventually, ang mga kasama niya nagtatrabaho ay kinainggitan siya. Imbis na siya ay makita bilang ehemplo ng kanilang ginagawa, what they actually did was to conspire in order to bring down this person. Pamilyar din tayo sa kwento ng mga guro na nagsisikap magdisiplina ng kanilang mga estudyante, nagsisikap na gawin ang hinihingi sa isang guro, pero kalaunan ay naging kaaway pa ng mga magulang. Habang kanyang ipinatutupad ang tamang asal, ang nararapat na ugali sa loob ng classroom, ang mga magulang naman ang hindi makaunawa. That eventually, siya pa rin ang siniraan dahil sa kanyang pagpapatupad ng batas. O kaya naman, ang isang misis na nakikisamang mabuti sa pamilya ng kanyang mister, sa bandang huli, pinagtulong-tulungan pa siya. In one way or another, we heard this experience already. We witnessed this experience, or we experience it ourselves. Tayo mismo kung minsan ang nakakaranas nito. In our first reading today, from the Book of Wisdom, ganito sinimulan ang ating mga pagbasa. Tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. So instead of getting inspired by the action of a virtuous person, what happens is that person becomes a source of their envy. Na imbis na matuwa sila, kinaiinggitan nila, kinaiinisan nila, at nais nilang pabagsakin. Tambangan natin ang taong matuwid. Kaya nga, hindi nakapagtataka that the life of a virtuous man is always a reproach against the life of a vicious man.
na kapag tinignan natin, kahit hindi magsalita ang taong matuwid, alam natin na ang kanyang pagkilos ay nangungusap sa mga taong namumuhay sa likong pamamaraan. Ang taong matuwid, kahit walang sabihin, ay nagbibigay aral sa mga taong baluktot ang pamumuhay. Kaya nga, imbis na tayo ay mapagod at sumuko sa buhay dahil sa pagsisikap nating maging matuwid, bakit hindi natin tularan si Kristo sa Ebanghelyo sapagkat ito rin ang kanyang karanasan? Ang sabi dito sa Ebanghelyo natin, hinahanap si Kristo ng mga tao na naroroon. He was being pursued and hounded by these people. Bakit? Kasi nagiging mabuti si Jesus. Wala silang makita na ginagawang mali kay Jesus. Kaya nga ang sabi nila, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? There is a mounting hostility against Jesus. Lumalakas na ang mga tao sa kanilang hangaring ipapatay si Jesus. At ang sabi nila, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Lantaran siya nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Even Jesus himself was actually doing the right thing, but people condemned his life. People did not like what he was doing sapagkat siya'y isang matuwid na tao. If there is any righteous man par excellence, it must be Jesus. And Jesus experienced the same fate in the hands of the evil and wicked ones. Pero ano ang aral na makikita natin na ginawa ni Jesus? Ang sabi sa atin, tinangka nilang dakipin siya, ngunit walang nangahas. Harapan na si Jesus ay lumakad sa gitna nila. Mga kapatid, kapag ganito ang ating karanasan na ipinatutumba ang matuwid, the Lord tells us to really hold on to our faith and have a supernatural outlook in life. The natural outlook in life will tell us, sumuko ka na kasi hindi nila nagugustuhan ang ginagawa mo. Huwag mo nang ipagpatuloy ang pagiging matuwid sapagkat marami kang nakakaaway. Bumigay ka na sapagkat ito naman ang kalakaran. But that is not the Christian way. The Christian way is to go beyond, to have a supernatural outlook in life. Kaya sa supernatural, super is beyond, above the natural, beyond the natural. Because the natural tendency of man is to quit, to give up. But the supernatural outlook tells us, I have to continue. Why? Because I am still in the hands of God. And the hands of God are in full control of my situation. The hands of God will never let me down. The hands of God will allow me to continue traversing the path of holiness. Kaya mga kapatid, sa araw na ito ang ipanalangin natin, ang biyaya na magkaroon ng isang supernatural outlook, isang pagtanaw sa buhay na lagpas sa nakikita lamang ng mga mata. Pagtanaw sa buhay na ang nakikita, gumagalaw ang kamay ng Diyos sa kabila ng mga taong nais tayong pabagsakin dahil sa kabutihang patuloy nating ginagawa. Hilingin natin ang pamamagitan ng ating mahal na inang si Maria, ang Birheng Dolorosa, na nawa sa tulong niya, ipagpatuloy natin ang paglakad sa daang matuwid. Amen.